So, nanalo na naman ng kasamaan at kadiliman. Umabol pa tayo ngayong Pasko. Supposedly wala na akong gastos. Pero, yan siya. Okay lang. Unbox natin. Pero so, ito teka, tanggalin ko na mga resibo. Ito Insta360 Go Ultra na Creator Bundle. So, nabili ko siya ng 27,990 sa SM Mega Mall. Pero, nag-add pa ako ng 990 for protector for the dock ba tawag doon. Tapos, SD card na V30. Yan. So, sige, unahin muna natin ito. This is quick release mount. Siguro hindi ko na muna siya bubuksan kasi as is naman siya. Sealed. Sealed naman. Tapos ito, yung pivot stand. Ayan. So, ito, this will let you mount kung saan-saan. Ayan. Ayan. So, yung isa is yung iPad na may remote. Ayan. So, ito yung gagamitin ko. So, eventually, bubuksan ko din to. Okay. Yan. Yan na siya. Actually, nabuksan na to kanina kasi syempre kailangan i-test sa mall. Ito siya. Malakas yung magnet niya eh. Ganito lang siya kalaki. Kaliit. Yan. Tapos dun sa box, meron tayong, yan na. So, ito yung Type-C to C cable. Ganda yung quality niya. Makapal. Mas makapal kaysa sa mga phone chargers na Type-C to C. So, very nice. Tapos ito yung ano tawag dito? Ito yung magnet pendant. So, as you can see, yan siya. Yan. May Insta360 dito. Tapos ito, naro-rotate. Kasi, depende siya sa angle na gusto mo. So, paano ba to? Yan, ganun pala. So, naro-rotate siya. Pagka, yan. Mabilis naman siyang kumabit. Tapos, malakas din yung magnet niya. Yan. So, pag tinignan nyo, nakapababa siya. Pero, pwedeng i-twist. Pwedeng i-twist. Tapos, yan. Yan, nakatayo na siya. More nakatayo na siya, ganyan. Yan. So, sige. Teka. Tapos, ito yung teka, sino ba? Ito muna. Look. Ito muna. Yan. Ito yung, ano niya, anong tawag dito? Ito yung magnetic easy clip. So, for example, sa sombrero, ganon. Kunwari, ito yung sombrero.
i-clip mo lang siya dito. Paano ba? I-pinch mo lang. Pinch lang ba? Or hindi? Parang hindi. Yan. Kunwari, bubuka mo siya. Bubuka mo siya. Tapos ito kunwari cap. Yan. Yan. So, pag napasok na siya dyan, ano na to? Fix na. Tapos ganun din, didikit mo din. So, kunwari, nagra-running ka or ewan, kung may kabita ka sa motor, pwede to. Malakas yung magnet niya yun. Mutunog pa. Yan. Yan. So, yun siya. Tapos, next. Ano siya? Hanggang straight. Or, pwede din nakaganyan. Tapos, ito na. Yung main dock. May ano to. Ito yung ano to, safety safety cord. So ang gagawin mo dito, yan. So ganyan siya. So ang gagawin mo dito is nalagay mo siyang ganyan. Meron dito. Yan, meron dyan. Tapos igaganito mo. So pag nakakabit na siya, itong other end, kakabit mo dito. Para, para halimbawa, kung malaglag man, nakakabit siya. Secure pa din siya. Hindi siya malalaglag. Yan. So, yan. Ganito yung tsura niya. Ayun, natatanggal din to. Para if hindi mo siya kailangan, pwedeng ito lang yung naka-fix sa Go Ultra mo. Yan, tapos ito, may na-adjust siyang ganyan. Tapos yun lang. Ito, naluluwagan, nasisikipan. Yan, ganun. So, depende kung gaano kahaba mo siya kailangan. Yan. Okay. Tapos na tayo mag-unboxing. So, ito yung action pad. Kita nyo, may lock yan na nagre-retract pag pinindot mo to. Kasi nakalock dyan yung Ultra. Tapos may shutter button. May power button. Tapos ito, customizable yan. So, ito yung screen niya na aangat. Yan. Para pwede mo makita. Dito wala, plain lang. May mga sulat lang. Okay. So, paano siya? Ito. Yan. Matibay siya. Tapos, ibig sabihin niya nagcha-charge. So, press. Tapos, tanggal. Laging pagilid yung tanggal. Pagilid. Yan. Kasi, pag hindi mo yan press, nakalock yan. So, hindi mo ito matatanggal. Yan, yan. Kasi, tingnan mo. Yan, nagre-retract pag pinipindot. Ito yan, nakalock yan dito. Okay. So, anyway, yan siya. Ibig sabihin nagcha-charge kasi na-connect siya dito. So, open natin. Yan, wait mo lang. Mag-adjust yung camera ko. Yan. Yan na. So, sabi niya, dito, nandito yung pad. Ito. Tapos, ito yung charging ng pad. Tapos, ito yung, dito sa, lahat pad. Ito yung camera. Ito yung battery niya, charge. Tapos, ito yung pad. Okay, yan yung icon niya. So, sabi dito, hindi pala sabi, pero, every time na yung camera is nandyan sa pad, i-charge niya. Ayan, blue. Ibig sabihin full charge yan. Yan. Okay, nabuksan. Sorry. Nabuksan. Yan, okay.
So, yan. Meron tayong dami. Ay, hindi pala. Umuulit lang. So, una, video. So, ito yung regular. Ay. Yun yung regular video. Tapos, pure video pang night mode, pang low light. Tapos, ito is yung free frame. Ito yung free frame. Parang ganyan siya mag-video. Pwede mo siyang videohan ng naka horizontal and vertical. Para pwede kang, kunwari nag-YouTube ka, pwede mo i-crop na pa ganyan. Pag nag-IG ka naman or TikTok, pwedeng crop na pa ganyan. Tapos, next is Toddler Titan. Ito, meron siyang specific ganyan siya. Pero may kailangan siya na attachment. So, wala ako niyan. Hindi ko alam kung gagamit. Ayun, may Toddler Titan clip. Ayan, kailangan may macro lens. So, sige, anyway. Ito na. So, ito, okay na po. Ayan. Sige. So, ito time shift. Ano to? Ito ba ay sabi, create dynamic hyperlapse. Hyperlapse. So, ito yung parang hyperlapse yung pag sa stargazing ba to? Parang ganon. Ayan. So, yung parang kukunan mo, tapos naka fast motion. Basta kabaliktad na slow motion. Tapos ito naman, time-lapse pala. Pero ito, pang moving. Ito, pang stationary lang. So, ito yung pang ayan, sunrise, sunset, cityscape, yung mga stars, ganyan. Ito, ang sabi niya dito, pag naglalakad, pag sa cycle, basically pag gumagala. Ito, loop recording. Ayan, so parang pag sinabi every 5 minutes, mag-record siya. Bagong recording, ganun. Ayan so, every 3 minutes. Ayan. Tapos, ito yung slow-mo. Ayan, slow-mo. So, hanggang 2K, 120 frames lang siya. So, yun lang yung slow-mo niya. Pero meron yatang iba. Ayan, meron iba. 100 frames. Pero sa 1080p hanggang 240 frames per second. Ayan. So, hindi ko pa siya natatry. Okay. Saka natin anahin yan. Ito, Starlapse. Ito, hindi ko sure kung anong ibig sabihin. Sabi niya, shoot videos with star trail effect. Ano kaya yun? Ito, burst photos. Yung pag-clinic mo, madaming picture. So, 30 photos sa 1 second. So, tignan natin. Timer lang. So, yung burst niya, ayan, pwedeng 10 lang, 10 sa 3 seconds, so mabagal yan. So, ito, 15 sa 1 second, and so on. Yan, so, sige. Tapos, ito, interval. Ito yung, yun, every 3 seconds. Tama ba? Mali, hindi ko sure. Pero, photo. So, sabi niya, mag-take siya ng photos every 3 seconds, indefinitely, hanggat hindi mo tinitigil. Yan. Okay. So, next photo. Yun na, photo na. Tapos, balik na. Tapos, meron siyang presets dito na settings. So, for example, yan. Pag vlogs, 30 FPS, 16:9. Ayan, pag biking, pag running, 60 FPS. Ayan. So, may mga, na siya, presets na siya na, halimbawa, kung nagbabiking ka, so, meron na siyang applied settings. And so on. Ayun tingnan mo. Naka-zoom out siya, naka-action siya. Meanwhile, pag, pag vlog naman, naka-dewarp lang siya dito. Yan.
Wait lang, focus natin. Yan, naka-dewarp lang. Naka-dewarp lang siya dito. Kasi, pwede mo yan. Ayan. So, ito yung 360. Kaso wala. Wala ka naman 360. So, horizon lock. Ayan. So, tingnan nyo. Kahit ginaganon ko, hindi masyadong gumagalaw. Linear, yan. Yan yung usual. Dewarp, medyo may fish eye dito sa gilid. Ultra, ganun din. Mas malala yung fish eye niya. More on pang ano naman yan. Pang action cam or street photog. Ito mega. Parang ano din to. More on parang normal. Parang linear. Ganun. Tapos yung action. Ayan talaga. Super. Kita na yung mga pagkain namin doon. Pero mas ano siya. Ultra wide. Pero malaki din yung fish eye niya. Ayan. So, ayan. May kanya-kanya naman siyang gamit dyan. Anyway. Sige. Ayan. Tapos ano pa ba? Ito, tilt fix. Ito yung sinasabing tilt fix. Yung kahit iganyan mo, okay pa rin siya. Tapos zoom. Ayan. 2. Pwede rin 2 times. Tapos, ayan. Ito na yung kanina. Kung may active HDR, may stabilization. Pag magalaw ka, pwede kang mag-high, standard, or low. Para medyo realistic. Ganon. Yan. Pero usually standard lang naman. Ito ratio 16:9 or 4:3, yung parang pa-square. Ito hindi ko alam pero more cinematic yata to. Sige, pero balik muna natin. Yan. So resolution 4K, 2K, tapos 1080p. So yan, hanggang 4K 60. Ito, pwede ka mag-slow mo na up to 120. Tapos 1080p up to 240. Pero, mag 4K 30 muna tayo. Yan. Okay. Ano pa? Selfie. Ano yan, selfie? Ito yung parang color, niya. Yan. Ito yung mga color templates niya. So, standard. Tapos next, glow. Ayan, medyo nag-brighten up siya. Ito, selfie, pang skin tone. Ito, vivid. Ito, NC film. Okay, ibig sabihin ng NC film. NC2. So, magkaiba lang siya ng parang color grading. Yan. Tapos, ito, CC film. Tapos, ito, and vivid positive film colors. So, iba-iba siya. Optimized for night scenes. And so on. Yan. Tapos ito, portrait mode. Pinapaganda niya yung skin tone daw. Pero, hayaan mo muna siya. Exposure value. Ayan, papadilimin niya. Or papaliwanagin niya. Ayan. White balance. Auto. Pag minanual mo, ayan, nag-iiba yung kulay. Ayan. Okay. So, face prio. Meron ba? Ayan. Hindi ko to masyadong naintindihan. Ito jitter blur. Okay. Ito. Sharpness. Okay. Ito, pag nagmamanual ka, shutter speed, ISO, and so on. White balance, exposure value. Yan siya. Ayun, yun lang muna siya. Magte-test na muna ako ng shots. Basta yan, see? Insta360 Go Ultra. Yan. So, malolobat na pala siya. Kailangan ko na siya i-charge soon. Ayan. So, ganyan yung video niya.
First time ko pa lang din makikita kapag inedit ko na. So, sana okay siya. Mako-compare natin. Yung kanina kong gamit is yung phone. Ayan. So, sige. Sorry. Wala ako ng prompts dito. So, bakit pinili ko si Go Ultra? Actually, ang dami kong choices. Umabot pa ako sa mirrorless. So, hanggang sa Sony A64, Canon R10, R50, which is definitely mas maganda siya, di ba? Pero kasi, ang purpose ko kasi is, yung, wala, ganito lang. Yung wala akong masyadong iniisip na setup, mga tripod, mga, kailangan ko pa ng mic, kailangan ko pa ng dead cat, yung yung para dun sa yung sa parang sa wind, ganyan. So, ayun. So, ayoko na ng madaming ganun. Pati, medyo steep siya. So, okay. So, tanggal na si mirrorless. Tapos, pinagpipilian ko din si DJI Osmo Action 6. Tapos, si Ace Pro 2. Actually, gustong-gusto ko talaga si Ace Pro 2. Muntik nang yun ang kunin ko. Pero wala silang creator bundle. So, ang meron lang sila is yung Explorer bundle. Pero, hindi ko siya kinuha kasi ang daming kulang. Kulang nung tripod, kulang ng yung parang battery charger. Though ito, si Go Ultra, wala siyang charger na madami or like palitin ng battery. So pag nalobat siya, lobat na talaga siya. Pero hindi din siya ganun ka-hassle since wala, ito lang siya. Yung pad tsaka yung camera. Hindi mo na kailangan ng mga tatanggalin yung battery, lagay sa charging dock. Yun. So parang mas simple siya. Kaya eventually ito na lang ang kinuha ko. Yung Osmo Nano, hindi ko masyadong kinonsider kasi meron akong kakilala. Parang, ko din, okay din. Ayan, so, ayan. So, ayun. Yun yung reason kung bakit ultimately napunta ako dito sa Go Ultra. Nagte-testing lang ako, sana okay yung sounds. Sana okay yung video quality. Ayan, so since nagte-testing nga tayo, meron pa akong mga gifts na hindi pa na-open. So, yun yung itatry natin i-open. So, ang una natin bubuksan, galing kay Ma'am Marbs. So, sa office. Actually, lahat to pang galing sa office. Uy, nice! May pangalan ko. So, uy, nice. So, basically, parang mini bag siya. Thank you, Ma'am Marbs. Ano pa? Next. Galing kay Apple. Thank you, Apple. Wala pa nga eh. Wallet siya na kakaiba. So, wallet siya na kakaiba. So, meron siyang ganun. Tapos, lalagyan ng cards. Tapos, meron siyang ganito. Sige, lalagyan ng bills. Yun, tapos ito lalagyan ulit ng card. Tapos pwede siyang isabit. I-keychain. Thank you, Apple. Ito, galing kay Main Bench. Panyo. Thank you, Main. So nice. Ito, last but not the least. Galing kay CM. Napakagalante ng taong to. Basically, mini power bank na 3000 mAh.
Feel ko pwede na to pang charge ng ano, nito. So, try ko mamaya. Pero, for now, thank you. Thank you, CM. Yan. So, ito yung uso sa... Uy. Hindi mo kailangan tanggalin. Okay. So, ito yung input. Ito yung output. Tatakpan lang siyang ganon. Tapos ito yung power. Yan. So, may factory charge siya. Full charge naman siya. Try ko dito. Teka, ito. Try ko Connected. Sabi connected. Uy, nagcha-charge. Nice. Okay. Pero tatanggalin ko muna. Kasi, papadrain ko muna siya dahil factory charge pa yan. Sige. Ayun. Thank you, CM. Thank you, Ma'am Marbs. Thank you, Main. Thank you, Apple. So, yun lang. Tinesting ko lang para dito. Para makita din yung video quality. Tapos, sa susunod, ito na yung gagamitin ko as main camera. Kasi, ang hirap sa phone, nauubusan ng storage. At least pag edit lang, madaling tanggalin. Unlike pag doon ko kinuha yung video, nabubulok na siya sa gallery ko. Kasi, tas napupuno yung phone ko. Yun lang, that's all for my Insta360 Go Ultra unboxing and testing. Ayun, bye-bye.